I think anybody that's passed the Philippine CPA exam, what I've learned from people that have information on both is that the Philippine CPA exam is actually harder than the Yes. US CPA. But like most things in business and life, you can do it as long as you're willing to put the work in. And that it's as simple as that. It's not easy, it's simple. Uh, the only way that I know of, unless you're like a savant, a genius that can remember everything, uh, I don't know why my video is acting up, but you got to take practice exams. I did thousands of practice tests, practice not thousands of tests, thousands of questions over and over again until it became embedded in my brain because there's only so many questions that they can ask. Uh, and then after a while, you see the pattern. You're like, I've seen this question three different times. They just changed the wording around, they changed the amounts around. So, yeah, Marianne, I think you can definitely pass it. I know your tenacity. I know when you put your mind to something, you'll do it. So, yes, the answer is yes. Oo, kahit medyo school bukol ako. You know, school bukol? Yeah. Joel, can you research school bukol in Tagal, in English? But anyway, again, yeah, let's start at 7:12. We'll wait for some of the attendees. Again, welcome sa mga bagong pasok. First time akong maririnig. So for those of you na hindi pa ako kilala, Iba. add na lang po Yung ako parang sa how to hit LinkedIn. Medyo interviews dugo ako active. working remotely. Si Brian. Okay. Okay. Si Dexter nagutom. Again, picture taking na tayo bago kayo mawala mamaya. Alam ko, labas na kayo. And again, for those of you na nag-open ng cam, I commend you kasi it's a way of showing up, di ba, Jomel? Regina, June, Vanessa, Marisa, Joy, Landicho, shout out natin mga naka-open. Sir Rafi, of course, nandito pa rin. Support, Lay, of course. Sino pa gusto magpa-shout out? Picture na tayo, Brian, Ruby, of course, Jagima, Charina, Regeline. Of course, Dinadel is here. Vico, Jason. Gusto ko nakikita kayo. Marami akong hiring, bala kayo. Kung hindi ka magpapakita. Explain ko din yung mga hiring. Bigyan ko kayo ng job description. Ang dami, as in, ang dami. Nahirapan akong maghanap. Baka naman nandito na yung isa sa inyo. As in, asa po lahat yun. Wala pong mahabang process. Basta nakita kong right candidate kayo, I can endorse you right away. Okay? O, Joel, picture na tayo. Nagsasampay ka pa dyan. Yan, nagsasampay pa si Joel. Tigasin to si Joel. Tigas sampay. Yan. Gusto natin yan. Di ba? Yan ang dakilang ama. Okay, picture na tayo guys. One. Sige na kayo dito ha. Para ebidensyang nagpakita kayo sa akin. Tatandaan ko kayo. One, two, three. Oh, ang dami natin. 65. Happy anniversary. Meron akong, sa lahat nandito, syempre meron tayo anniversary eh. May pa surprise tayo. Okay, may pa surprise. Dahil ano tayo. Kaya yung mga hindi nagpakita, walang surprise. Okay, let's start. Again, welcome accounting peoples. Again, this is our way of saying thank you. Anniversary natin sa August 13. To give you again why we have a community of accounting peoples is because I believe wag newbie ka, mahirap makakuha ng client o support system or information kung wala kang community. Tama ba? Kalat-kalat, tapos kung saan ka nagtatanong, saan ba kukuha ng certification, paano ba mag-zero, paano ba US tax, paano ba yung Australia, paano ba yung UK, paano ba yung Canada, paano ba yung real estate, paano ba yung property management, paano ba yung basic bookkeeping, paano ba yung local tax, natamaan ko ba lahat? So, dami sinabi ko. Pa-check naman ng yes kung natamaan ko lahat ng hinahanap nyo. All of the above, sa dami. Lahat po yan meron sa community. It so happens sometimes lahat ng mga coaches namin noon naging busy na, but
We already provide that before and we make it sure na affordable yan sa loob ng community. But this time, ngayon ipi-free ko on how to get hard fast and ano yung mga dapat yung tandaan pag nag apply kayo para hindi kayo masyadong nauubusan ng energy o nade-depress kapag walang nagre-reply na client. Sige nga, sino na dito nag-apply nang wala pa ring reply si client? Newbies, hello, kumusta? Ngayon pa lang magpakilala na kay Miss Yan. Mag-bless na kayo sa akin, promise. Totoo yan. Ngayon pang mas marami akong hiring, mas kailangan ko kayong makilala. Hindi ako nagjo-joke. Tama po ba sa mga nandito dati pa? Okay. So, ano yung gusto ko marinig, ano yung pinaka problema nyo ngayon maliban sa pera? Hindi nyo ba pinoproblema kasi hindi ba end of June, end of month? No experience learning, corporate, may umi-echo po. Si Joe at I'm okay. Joe, I will speak in Tagalog in my native language, so I can express myself better. So, nandito si Dex, yung nagturo sa atin kanina sa zero, and isa siya sa isang nag-handle na isa kong client sa outsourcing. Small client lang. Okay, no internship. Maybe you can also type in English so Joe can understand. You can do ChatGPT. They need internship, no client, no experience, client getting part-time. So sige, ulitin natin ulit. Sino dito number one? Nasa corporate gusto mag-transition type 1. Number 2, OFW. Number 3, accounting na. Hindi. Number 3 is hindi accountant pero trying to be a bookkeeper. Number 4, retiree. Para I can see the crowd. 4, retiree. 1, yung nasa corporate. 1 and 3, 2 OFW. Ayan, OFW. Number 3, yung mga non-accountant 3. Ayan. O, CPA, wag kayo, CPA, magpakilala kayo. Lahat ng hiring ko, almost CPA, even local and international, magpakilala kayo maigi. Bibigay ko yung Calendly ko. Okay. Sige. But most of you, sino na dito yung pagod na magbiyahe? Para kayong si Joy, pagod na ako. Ayoko na sa corporate. Gusto ko na lang po sa bahay. Gusto ko na lang po magbantay ng sinaing ng mga anak ko. Sa kay asawa ko, parang hindi na masyadong nagiinom, nababantayan ko. Sino yung ganon? Yan. Joke lang mga daddy sabi ako na naman. Ayan. Okay. So this is the most frequently asked questions sa community. Pero, bibigyan ko kayo ngayon ng isang cheat sheet. Pwede ko kayong bigay later on. Ano ba talaga dapat yung inaaral nyo kung freelancer kayo? Saan ba kayo unang magsisimula? Okay? Sige, mahaba-haba to Bear with me. Sunday naman ngayon, magbanding na lang tayo. Okay. Verse 70 and count. Okay. Dito tayo sa kabila. Ano dito yung slide ko eh. Okay. Ready na ba kayo? And sana mag-take down notes kayo kasi si Miss Yan minsan random sharing ng notes or tips kung paano magka-client. Pero the tips that I will give is coming from my experience and as an agency owner ngayon, ang hirap po palang mag-hire ng people talaga. Hindi po madali. No joke. Kung mahirap maghanap ng trabaho, mas mahirap po mag-hire ng tao. So, bibigyan ko rin kayo ng mga culture or client ko, ano yung mga hinahanap nila. So, most important, ito yung sinasabi kong checklist. Although some of you maybe nakita na to, baka hindi nyo lang naitago. Pero minsan kasi, before you start sa freelancing, of course, kapag you're decided to transition from corporate to freelancing, kanina lang, nandito si Dex. Before we proceed kanina, si Dex, nagtuturo siya ng local tax. Most client niya mga freelancer kasi kailangan magparehistro ng business. Etong inuuna natin, bakit? No joke, most of the industries or businesses that you will encounter, the only pain points that they have is tax. Agree ba kayo? Yun na yung unang tips ko sa inyo. Any client that you encounter, the only pain points they have is compliance with tax, regardless of the country, US, Australia, ATO, HRMC, sa ATO, tama ba? Sa mga Australia, US, of course, IRS, sa Pilipinas, BIR. So, ikaw freelancer ka, magkakaroon si Dex soon ng wag kayong, soon this week, anytime this week, magkakandak si Dex ng a little bit knowledge on how to register your business para alam nyo kung ano yung benefits of being
registered business owner kahit freelancer kayo. Hindi nyo naman kailangang malaki ang tax. May ibibigay na tips si Dex sa inyo. Agree ba kayo? Register as 2303 lang, tama ba? Kasi bakit? This registration of your business as a freelancer will give you the rights to have visa, loan, sasakyan, sa pag-ibig, travel, tama? Sino dito yung gusto yon? Makapangutang, pa type 1. Sino yung hirap na hirap mag-loan kasi kailangan ng BIR? So this is your chance na malaman na ang BIR, ang tax is right and privilege. Actually, privilege siya more than the right. Huwag nyo na munang isipin kung saan napunta yung tax nyo, but importante, ano ba yung mabibigay sa inyo ng compliance sa tax? It will open door for visa processing ulit, loan application sa bank, sa sasakyan at sa bahay. Agree ba kayo doon? So soon, i-discuss to ni Dex. I will not dig into details but magkakaroon tayo ng training since more than 70 tayo, nasa community na lang tayo. Ibibigay ko yung link. I think, ano lang, same link lang ibibigay ko, pakitago yung link. Time na lang pag-uusapan natin. Okay ba tayo dyan? Okay, so syempre, kahit freelancer kayo, start na rin kayo mag-open ng bank account or small accounting software that you have. Again, binibigay namin sometimes ng free kung paano mag-open ng QuickBooks and Xero, etc. Tama? Para matrack nyo yung own expenses nyo and finances. Okay. So, dito na tayo kasi ayoko medyo, ano lang naman to, basic na basic. Pero magkakaroon alin tayo, paka-take down note. Promise we will have this webinar. Andyan si Dex. And ito yung laging hinahanap ng mga foreigner clients. At dito, lagi tayong sumasablay. Meron akong nag apply na finance manager. Pasok na pasok siya sa banga, pero hindi niya alam ang zero. Because they working on a corporate, mostly in the Philippines, the software that we're using, tama ba? Mag-agree kayo, Oracle, SAP, and NetSuite. Wala tayong zero and wala tayong QuickBooks sa Pilipinas. Sino dito nakaka-relate? They have more than 15 to 15 years of experience in corporate, but they don't have experience in QuickBooks. And then most of the clients we need people, they need someone who knows QuickBooks Online and able to work in US client, meaning accounting firm or small business in America. Particular sila doon. Bakit? Because they don't have time to train people. So if you have experience in US, plus tax, plus QBO, makukonsider ka sa application. Tama po ba? Sino po ba yung nag apply na dito hindi pinapansin kahit alam na alam niya sa sarili niyang pasok na pasok siya? Sino to? Pa-type ng ako yan. Ang ganda naman resume ko. 'Di ba? Pero hindi pa rin ako matanggap kasi you are missing some of the basic requirements, software na kailangan yung maaral. Actually, QBO matagal na, but all you have to do, tips ko pala sa mga newbies dito, you have to be resourceful and imagination na rin, resourceful or mag-ask, mag-explore, may AI na, buti nga ngayon may AI na. So you have to create your own account, trial version ng QuickBooks for hard certification, Zero, Wave. And this is the most common software na may encounter nyo sa online. Freelancing. Some of you, ito yung tatlong basic. Sometimes Udo, nag-explore na si Udo ngayon na mag-explore sa Pilipinas. And kapag meron pala kayong experience sa NetSuite at SAP, ipaglaban nyo pa rin sa client kung paano siya ma-way na kahit wala kayong experience sa QuickBooks. Actually, QuickBooks and this software is only tools, right? Kung marunong kayo sa manual bookkeeping on manual accounting, especially sa local, huwag kang matakot explore yung QuickBooks kasi tools lang naman to. Accounting software is just a tool, dati nga manual, di ba, Joe? Now, naging ano na lang, naging automate na lang. Pero basically, ito lang yung mga kailangan yung aralin. Sa mga nag-enroll sa Zero, we have QuickBooks certification. Alam nila yan, pinamigay yan. Okay? And the last is, not the last. Actually, the next would be tax software. Today is August. So basically, by December, makikita nyo lahat ng hiring accounting firms sa US will hire people, bookkeeping plus tax. So the good thing about having a tax, again, Joe is here. They already have
affordable course for tax, andyan lang sa community. Marunong ba kayong mag-search sa community, guys? Minamaximize nyo ba siya? Pag pumunta kayo sa FB, punta kayo sa search ng community, accounting people search button, look for tax. Meron dong tax course na pinamibigay si Bedrock. And for those na hindi nakakilala po sa akin, yung mga newbies, I was, hirap talaga. Before nag-work ako sa Bedrock, way back January 2022, nag-resign ako. Siguro may reason for resigning. But that time, Joe knows about this. I have 10 clients that time, pang 11 si Joe. So, hindi ko na ma-handle si Joe. So, nag-left the group na lang ako. But we opened a tax course way back May 2022, to be exact. And July 2022, we're the first batch of tax preparer course that time. And imagine, 2022, 3 years ago, so for those na nag-enroll doon, malamang napaka-successful na nila as tax preparer. And continuous learning sila. Tama ba? So, ayan. So, nakakasunod so far. Mabilis ba ako, newbies, mga first-timer? Okay, sa mga nagtatanong gan, sige, pa-assist ko kayo. Joe, they cannot open the file of 77. Please ask Catherine and your team to assist those asking for the 777 enrollment. Somebody is asking. Anyway, okay, so this is the thing that ang kaya ko to binibigay kasi I can give you this one. Pwede niyong gawan ng checklist kung ano yung tingin yung nagagawa nila. For example, nakagawa na ako ng QuickBooks, naaral ko na yan. Done, done. Tapos yung iba dito, sama nyo sa mga to-dos nyo, dapat maaral ko to, dapat makapag-enroll ako dito soon. So on and so forth. Okay? Kasi, lalo na yung mga filing ng tax ngayon, napaka-importante yung malaman yung mga W2, type ba ako dito? W2, W2, ayaw mag-type. Anyway, W2, 1099, 1040, 1065, 1120. Okay? Yan. O, email nyo daw si Joe sa mga may concern. And of course, sino dito yung first time? Wala, ibibigay ko po mamaya itong link sa mga, huwag kayong aalis. Pag umalis, hindi ko bibigay yung link. Sa inyo to, mabibigay ko yung copy sa inyo para may guide kayo kung ano yung inaalam nyo pag mag-work kayo sa freelancing. So, most frequently asked questions, Coach Yan, ano po yung dapat na laptop? So, dapat mataas yung processor, meaning ng processor, pag nag-open ka ng Excel ng Microsoft Word, mabilis, hindi nagahang. Kasi there are times that the client asks you to share your screen and naglalag kayo kasi sobrang bagal ng laptop. You have to invest in laptop and computer na mabilis ang processor kasi meeting-wise, dapat camera, kagaya nito, hindi naglalag, maganda background, plus naka-lipstick kayo pag nag-zoom, ganyan, tapos nakakilay, kompletohin nyo yung props nyo pag nag-meeting, okay? Of course, mabilis ang internet. Mabagal pa nga yung 10 Mbps eh. Sinong Mbps na naka-Starlink? More than 100 Mbps. Dapat 30 Mbps pataas. Kasi sometimes, again, magko-compromise yung voice, yung camera nyo kapag mabagal. And there are times you're about to present to the client nagcha-choppy ka. So make sure you have stable internet. Tinatanong na rin ng client ngayon, they have specific working space or particular lang for room para kapag na-hire ka, ready ka, o Starlink na 200 Mbps. So, create kayo ng space sa room. Huwag yung kita yung mga sinampay. Gawa kayo ng magandang background. And then, magandang camera and headset. Noise cancellation, kung marami kayong manok sa bahay, pakigawa ng mararaan si noise cancellation. Sa mga newbies, baka hindi pa ito alam, pero sa matatagal na for sure, alam niyo yan. Mag-invest kayo sa generator. For example, ako laging brand out dito sa Batangas kasi Batellec kami. So sa inyo, pag umuulan, di ba last time may mga bagyo? Although some of the US clients are very mindful kapag may storm sa Pilipinas, they ask, how are you? Are you okay? And then kapag may interruption, sabihin nyo lang na may power interruption kayo, may intindihan ni client. Okay? O, ito na yan, ring light. Ito yan, sinasabi ko guys. Kaya ko to sinasabi, again, marami po sa mga agency tinatanong, pinapapicturan pa nga yung office space nyo. Pinapapicturan pa yung type of, may tinatanong doon, ano ba yung type ng computer mo? Yung, basta anong specs ng computer mo? Pinapa-screenshot.
Ano specs ng internet mo? Pinapa-screenshot. Sino nakaka-relate? Ganyan. Test yung link ng ano, ng internet. 'Di ba? Pinapa-test. Maraming agency hinihingi yan kasi requirements agad nila yan kung talagang makakaya mo mag-work remotely o work from home. Maraming nagtatanong, Miss Yan, pwede ba cellphone lang pag nag-start ng work from home? So sabihin ko agad hindi kasi hindi ka makakapagtrabaho kapag cellphone lang ang gamit mo. So you have to invest in desktop or laptop. Regardless of the brand, basta yun lahat, ano yun, SOP talaga yun. Non-negotiable yun. Okay? Like, dito tayo, ako, yun pa rin naman ang gamit kong desktop. Okay? And of course, email tools. Sa emails, I suggest, ito, take down notes mga newbies or not so newbies, create already a email designated for your freelancing. Huwag nyo ihalo sa personal. Based on my experience, na halo na lahat sa personal ko, hindi ko na alam, hindi ko na nababasa yung iba. So, pwede nyo gawin Marian Labonete 12. Kung nakita nyo, nagbibigay ako Marian.Labonete 12 sa ano, sa isang account kasi nahahalo siya sa personal. Okay? Then, of course, meron tayong iba't ibang ways of communications. Ito ngayon, nasa Zoom kayo. I assume lahat kayo may Zoom. And I suggest, most of the clients right now gumagamit ng Teams. Sino walang Teams? Hindi alam ang Teams. Gumawa kayo ng account ng Microsoft. Kasi libre yon, hindi kagaya yung Zoom may bayad. Si Teams, kapag nag-send sila ng link, all you have to do is enter. Medyo hindi ko lang gusto yung camera ng Teams, tsaka Google Meet. Hindi kagaya sa Zoom, nakakakita natin yung gallery. Tama ba? So, lagi kayong etong tatlong to, Zoom, actually Zoom, ano ba tawag? Google Meet, tsaka Teams. And also WhatsApp. Yan. Si WhatsApp, commonly used yan lahat ng client. So, mag-install kayo ng WhatsApp at Viber. Active din ako sa WhatsApp. Alam ng iba yan, doon ako nakatambay kasi andun lahat ng client. Even though we're communicating through WhatsApp. So, yun lang yung best way na mabilis na hindi kailangan kahit di mo mabasa sa email, at least nasa WhatsApp ka. Gustong-gusto ng client yun kasi mabilis kang ma-reach. Also, install na kayo ng Slack. Pwede na kayo mag-install ng Slack as early as possible. Sometimes Discord, sometimes Telegram. Although alam ko maraming scam sa Telegram, tama? O, Gmeet, same lang yon. So, nagti-take down notes ba kayo? Meron na ba kayo iba na lahat ito? Alam na? I-assume ko yung iba newbie, so bear with me sa mga matatagal na, baka maboring kayo Baka sabihin nyo, ay, alam ko na yan, go out na ako. Tama ba? Hindi pa, marami pa. And of course, ito pa. Tinatanong din ng client, guys, kung marunong kayo nitong mga project management tools. Miss yan, ano po yon? Kasi nga, since online tayo, there are times that the client invests in project management tools to track your progress and activities. Tama ba? Unlike sa Pilipinas, we're used to, dahil nakikita tayo ng boss natin, hindi na natin siya kailangang i-check araw-araw kasi nakikita naman natin may deliverable siya. For example, yun, in accounts payable. Ako before, may stop ako accounts payable, so gagawa siya ng check voucher, papapirman sa akin. Alam ko that day may natapos siya. Tama ba? That day may nakausap, may meeting, so you don't have to track. Unlike in online, we don't have way to track the productivity of the freelancer. Kaya meron silang Asana, Trello, Airtable, ClickUp, Monday.com. So again, this one you can explore. At least when the client asks you, do you have any software? Libre po ang Trello. You can use na rin yung Trello sa pagtatrack ng progress nyo araw-araw. Importante, even you're a freelancer, you used to have your own tracker. Mamaya papakita ko yung copy ng application tracker. Kasi most of you hindi tinatrack yung application. And nalilito na lang, saan nga ba ako nag-apply, Miss Yan? Abay, malay ko. Nag-apply ka sa akin. Tapos minsan, ako nangyari na sa akin yun. Tinatanong ko pa si client, where did I apply? Anong company ka nga ulit? Di ko na matandaan sa dami ng na-applyan ko. Tama ba? Sino nakaka-relate? Biglang may nagpa-interview, sino nga ba tong email na to? Nag-apply ba ako dito? So, bibigyan ko kayo ng tracker, libre yan mamaya. Para alam nyo kung saan, para makikita nyo din kung gaano kabilis yung progress nyo as a freelancer sa pag apply. Kasi from there, matatrack nyo, parang sa tagal ko nag apply walang bumabalik. Tama? Kasi hindi lang porket nag-apply kayo, tama na yon. You have to check your own progress para alam nyo kung saan kayo dapat mag-improve. Tama po ba? Kasi if you don't have metrics of improving yourself,
Kahit anong gawin nyo, hindi nyo siya matatrack kung may nagbabago ba. Tapos magra-rant kayo, ang hirap mag-apply. Eh wala naman kayong ibang ginawang pagbabago. Tama? Tama po ba, class? Are you with me? Okay, so far so good? Okay? Ibibigay ko tong freelancer checklist plus the tracker, gamitin nyo. Pag hindi nyo ginamit, tingnan na. Babalikan ko kayo pag hindi nyo ginamit. Of course, there are some tools ngayon, aside from ChatGPT. Sino nakakaalam ng I Love PDF? Alam niyo ba yung I Love PDF? Natutunan ko sa Bedrock yan, way back January 2022. So if I were you, explore I Love PDF. Kasi just like me as an agency owner, normally, or if freelancer kayo, normally, there's Word file na kailangan mo i-convert sa PDF. Word file, PDF mo na may sign. So, importante yan sa engagement, sa proposal, dapat i-edit mo sa Word file and then convert mo sa PDF with signature. So, ganyan ka-importante si I Love PDF. Meron din siyang Excel, from bank statement, i-convert mo to Excel. Ayan, okay? So, alamin nyo itong I Love PDF, napaka-helpful. And Killbot, eto naman, dati ginagamit ko to, nung nagsisimula ako guys, gamit na gamit ko to, nire-rephrase na yung mga wordings. Kung may nakita kayong gustong i-copy na sentence, ire-rephrase yan ni Killbot sa inyo nang magmumukhang hindi copy-paste. And ginawa ko to nung araw nung nagagawa ko ng content. Kasi that time, wala pang ChatGPT. My way of creating content on LinkedIn is magka-copy ako ng blog. Eh, bawal mga-copy, di ba? You know, blog? Iba ang blog sa blog, ah. Blog. Tama? Iba yung blogger. Ay, sorry. Di ba tama? Yung vlog, there are times, ang galing kong mag-vlog, tapos gusto ko yung content, and then I copy, and then replace it to Killbot. Yun yung purpose niya. Of course, ChatGPT, sinong hindi nakakalala kay ChatGPT? Alam ni Joe yan. Ay, ano, wag daw kayo mag-ChatGPT sa LI kasi baka maban kayo, just like Joe. I use everyday ChatGPT if you will see my posts. Ayan. Grammarly, ginagamit ko rin, pero mostly talaga ChatGPT po ang sandalan ko ngayon. Okay? What's next? Other tools needed. Ito guys, naka-highlight. Alam nyo kung bakit? Si Bill.com, isa yan sa hinihinging skills din sa US. If accounts payable ka, si Bill.com nakakatulong mag-process ng AP, lalo kapag malalaking company, Bill.com, upload mo yung mga transactions and mabilis na doon ma-process. And kanina, si Dexter, sinare niya rin yung important ng Dex tsaka Hubdoc sa AU2 madalas. So, aralin nyo rin. Si Canopy, isa siyang tool sa US, correct me if I'm wrong. Meron ako mga client before na US tax preparer na Canopy ang gamit. Para siyang CRM in a way. Nandun lahat yung communication ng client. Nakasave dun yung mga information ng client, mga IDs, EIN number. So, napaka-importanting malaman nyo kung ano si Canopy. Si Carbon, Financial Sense, again, right after this webinar, pwede nyo isa-isahin ano yung purpose niyan, tapos lagyan nyo sa gilid. Sulatan nyo dito kung ano yung purpose niyan. Bakit? Kahit nag-apply pa lang kayo sa freelancing, minsan may mga requirements na kailangan yon. Pero pag tinanong mo naman si sabi mo, inaaral ko pa lang, I don't have actual experience on those software, but I know how to use it and what's the benefit of using this software. 'Di ba? Hindi ko po alam. Sabihin nyo lang na research nyo. Kaya, pag binigyan ko kayo ng copy nito, lagyan nyo na dito ng sudats para saan siya. And then of course, sa mga nag-e-commerce, nagkaroon ako ng e-commerce client. A2X is a tools to get the COGS ng e-commerce. I already have an experience, ano yung itsura ng seller board, seller legend sa e-commerce. E-commerce medyo madugong industry, pinakamadugo sa lahat, kasama ng construction. So, I suggest for those newbies, mamaya balikan natin yung industry na kailangan yung tutukan pag nag apply kayo. Please remind me sa bandang huli natin daanan. Mamaya tatanungin ko anong industry kayo kasi may bearing yan sa application nyo ngayon. Bibigyan ko kayo ng tips paano ako ngayon mag-check ng CV based on industries at ano yung mga industries na na-encounter ko ngayon para alam nyo ano yung mga dapat yung inaaral. Okay? Tama ba? Sino pa tong hindi nakakaalam sa mga nakikita nyo? Ngayon nyo lang nakita o first time o ngayon nyo lang narinig? Sa mga newbies, first time ba?
Overwhelming ba sa dami? Overwhelming sa una, di ba? Kasi dati hindi ko rin alam yon pero as I go along, nadidiscover ko siya isa-isa. Ayan. So of course, madalas to mangyayari sa inyo guys. Kung ako sa inyo, mag-take na kayo ng 16 personality test. Kasi hinihingi ito madalas pag agency ulit ang na-applyan nyo. Napakadaming eme-eme. Tama ba? May test pa yan ng typing. Naiinis na kayo kasi ang haba. Ako yun eh. Ako, inip na inip ako dito. Pag nakita kong mahaba, hindi na ako nag-a-apply. Tamad si Miss yan eh. Tama ba? Nadanasan nyo na to? Personality, typing, English proficiency. Yan. Tsaka itong Lu, mamaya, sample natin yan. Yan. Eto, tinatanong na nga yan sa ano, ng ibang client. Yan. Sobrang dami. Ito yan. Tama ba? Check. Lahat yan napagdaanan ko, napakahaba. So, kaya nga unti-unti, kung may time na kayo, kumuha na kayo ng mga test, i-ready nyo na yung internet speed, yung English proficiency nyo. May gorilla test pa, tama ba? Napakahaba rin nun. Naranasan ko din yan. Hindi ko alam kung pumasa ako. Okay? Question so far, before I proceed to the next. I will, question so far. Newbies, so not so newbies. May question? O, kung walang question, pa-type na lang. Anong industriya meron kayo ngayon sa kasalukuyan? Hindi, local. Anong industry nga, sis? Industry, manufacturing, hospitality yan, real estate, construction, manufacturing. Sige, pa-type. Lahat sumagot. Dapat 73 sasagot. Charot. Judiciary. Tinitan ko kasi kung ano yung industriya na there are also bearing kasi most sa US, the top 5 na nakikita kong hiring, mostly, of course, accounting firm, e-commerce, real estate, property management, consulting, tama ba? Consulting, healthcare, crypto. Okay. Kaya ako tinatanong, kasi for those na bago sa industriya, kaya kayo sometimes nahihirapan. Sometimes kaya kayo nahihirapan is ang layo ng ina-applyan nyo agad-agad sa industriyang meron kayo. Tama? Kasi naalala ko rin, nagsisimula ako, manufacturing kasi ako galing for more than 10 years. Pag sinabing manufacturing doon sa gilid, ina-applyan ko kasi the tendency kasi nun, alam ko yung isasagot during interview. Tama ba? Yung iba kasi sa inyo, pag nakitang hiring si Miss yan, banat ng banat. Tapos sabi sa amin, Miss, pwede ba ako dyan? Hindi siya pwedeng-pwede ako dyan. Most likely, sa interview, the client will know if you have the experience in that field. So, bakit ko to inuulit? Ang question nyo kasi lagi, Miss yan, wala akong experience sa online. Ba't hindi ako napapansin? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Tell me. Di ba, may paan pa tayo. Alam niyo ba yung joke na yan? Tell me. Yan, kasi, natalo si Miss Rita, di ba? Bakit nga ba? Kasi nagpipilit kayo isiksik agad yung sarili nyo sa hindi nyo alam na industriya. Pagdating sa interview, nga kayo. May sense? May sense ba? So, hindi lahat ng apply para sa inyo. Bigay nyo muna sa iba, tapos kaya nga kailangan may tracker kayo. Kasi, banat kayo ng banat, hindi nyo na-track yung mismong pinakamalakas na area of skills nyo or expertise. So, anong sikreto, Miss Yan? Paano kami makakahanap? Di ba sa online jobs, marami namang industry doon. Type real estate bookkeeper, type manufacturing or e-commerce bookkeeper. Ang lengguwahe nun, guys, iisa lang. Mas madalas sa mga clients sa US, wala namang alam sa accounting and bookkeeping eh. Tama, Miss Adele? Mas kaya ka nga sila nag-hire ng bookkeeper, tsaka accountant at CFO kasi they don't have experience on that. Ang gagawin lang nila, most likely, basic, ano yung ginagawa daily. Tapos, i-gauge na lang sa inyo kung mag-fit kayo sa role based on your personality. Tama ba? Ang mas gusto nila ngayon, yung mag-fit sa needs at requirements. Mamaya balikan ulit natin. Gusto kong i-emphasize yun kasi may client kaming nausap ko, very particular siya sa dapat naka-PST. Gusto ko proactive. Gusto ko may alam sa job costing. Tama ba?
So kapag sa 10 binigay niya requirements, 5 yung bibigay ko applicant, hindi natamaan yon, hindi ko siya i-go. Tama? Kasi masasayang ang oras namin. Same with you. Apply kayo ng apply, nasasayang oras nyo kasi lipad lang kayo ng lipad, bala kayo ng bala. Nakukuha po yung point? Tapos, gawa kayo ng pinaka-checklist nyo kung ano yung current skills na meron kayo. Ulit, ano yung skill? Soft and hard skills. Hard skills, yung mga analytical, organizational, leadership. Pag soft skills, communication skills. Pero pakitatakpo sa noon nila ito. Lagi ko itatanong. Si communication skills, the one underrated siya, pero yan ang pinakakailangan namin sa freelancing or work from home setup. Soft skills. Tama ba? Hindi po pa Englishan po to kasi hindi rin pa ako mag-English. Communication skills, there are a lot of ways to better communication sa client. Meron din akong training doon kung paano kayo magko-communicate ng tama sa client. How to deal with US clients, paano sagutin, paano i-handle yung mga questions nila. Even in interview, tinatanong to ni Joe, if you don't know the answer, sabihin nyo lang, I don't know, I'll check on that, I'll get back to you. You don't know to say, I don't know. I'm not so sure, I'll get back to you. I don't know that, I'll get back to you. Is that okay? Tama? Kesa I don't know you. I don't know. Mas iba yon. Nakakasunod so far, nagtitake down notes. Huwag kayong gumanga sa akin, huwag niyo akong titigan. Hindi naman ako kagandahan, be. Nakaganon yung iba sa akin, no? Hindi nagsusulat. Ni Miss Rita nakaganon sa akin, no? Naka si Femi, nakaganon. Hindi nagsusulat. Joke lang. Ayan. Nakukuha kasi gusto kong i-emphasize yun. Again, gusto ko magkaroon kayo ng trabaho kasi ang dami pong kailangan. So, ayusin natin ang pag-a-apply, ibahin natin yung strategy. I'm teaching you the strategy more than the usual. And then from those strategy na meron kayo, the tips that kailangan ko mabigay is lagi nyo nga assess weekly yung application nyo kung ano yung kailangan nyo improve para ma-hire kayo. Okay? Nakakasunod ulit? So far, so good? Okay. Punta tayo sa marketing. Apa, parang nasa class. Ito ang pinakamasaya, guys. Ito, favorite part ko to. Miss Yan, paano po ba kami magkaka-client? Kasi ito po yung pinakamahirap sa lahat. Kahit ang sinong business owners, kahit kayo, bigyan ko kayo ng 1 million ngayon para mag-put up ng business. Kayo ang tanungin ko, paano nga ba magka-client, guys? How to get clients? The science of getting rich. Alam ni Joe yan. Oh, ito problema niya, additional client. Yung iba problema, walang client. Sige. Sige nga patay, paano ba magkaroon ng client, Miss Yan? Pipeline of client na lang ang gusto kong sabihin. Paano ba hindi nauubos yung client? Just like sabi ko nga sa inyo, kaninang umaga lang, hindi pa nga ako nakaka-move on sa hiring ko, may panabago na naman pong hiring. Local. Email lang, siya, do you have people like this, blah, blah, blah. Yon. Upskill, sige nga, referral. Check yung referral. Online presence, check. Upskill, check. Ayan. Sige. Ang acquisition, ito based on, again, own experience on sales. All you have to do is plant seeds daily. Magtanim. Para you reap what you sow. Di ba may ganon? It's true. Ang pag-client getting, hindi po siya ginagawa today, hindi siya ginagawa weekly, hindi siya ginagawa monthly. Pag sinipag ka lang gagawa ng client, hindi ganon. Sino dito yung mag apply lang kung kailan gusto? Mag-apply ako bukas. Wala akong website. See, wala pa akong website niyan. Wala pa akong traffic. Lahat ng nakikita niyo akong marketing is based on natural market pa lang. Wala pa 100% ko. Kagaya ni isa, no? Wala pa 100%. Tama? So, ano yung pagpa-plant ng seed, Miss Yan? Sige, tanggalin ko lang muna. Sino dito yung nagpo-post sa online sa LinkedIn? Basic. Wag sa FB. Wag niyo akong gayahin sa FB ko, puro gym.
Puro flex lang ako ng muscles doon. Huwag niyo ako gayahin doon. Sa LinkedIn, content, tama? Paano pagtapos si Jomel? Inaabangan yung pull-ups ko doon. Ayan. Mag-active kayo sa LinkedIn, guys. Again, 2 billion users sa LinkedIn. I think 12 million users Filipino. And there are most of the clients hindi pa nagpo-post sa LinkedIn. Yeah, according to Joyan, even me, most of them hindi nagpa-publish ng hiring sa LinkedIn. Nakikinood lang sila. Nanonood, nag-aantay kung sino yung lalabas. Nagets yung point? Ano ibig sabihin sa LinkedIn? Hinahanap kayo ni client. Hindi lang kayo nagpapakita. Si Miss Yan lang nakikita sa LinkedIn na nag-hire. Alam nyo ba sa kakapost ko ng hiring ang lumalapit sa akin, bigla na lang may mag-PPM. Miss Yan, pwede mo ba kaming tulungan maghanap ng finance manager, BPO, ASAP? Hindi ko naman sila pinipilit, di ba? Lumalapit. Bakit? Kasi nakikita nila sa post sa LinkedIn na ang ginagawa ko, nag-headhunting. Sa akin kumukuha ng tao. Kayo, as a freelancer, all you have to do is post. Saan kayo nahihirapan mag-content sa LinkedIn? Sige nga. So, magkaroon tayo ng challenge everyday. 1 week challenge, 7 days on LinkedIn. Mag-iisip tayo ng isang bagay, parang MMK. Salamin. Salamin sa mata. Sino dito may salamin? Ayan, si Ruby nakasalamin. Do you know the conception, si Joe nakasalamin, ako may salamin. Do you know that if you're an accountant, a CPA, the misconception of those who's wearing glasses are genius? Hindi nila alam, ang labo lang na mata natin kasi kakabasa ng books. Tama? So, gawan nyo ng content. Yan, sila Lay, sila Miss Mia, nakasalamin, si Ro, tama ba? Tapos si Ma'am Syra, nakasalamin, si Miss Beats, nakasalamin. Hindi po to sign ng katandaan. Malabo lang po talaga mata namin. Tama? Si Miss Adele, nakaka-relate? Paano gawa ng content? Bigyan ko kayo ng random topic. Sige nga, start tayo. Una, sulat nyo, salamin, accountant. Bakit kayo accountant? Anong industry meron kayo ngayon? Pakisulat. Ito random lang, naisip ko lang para lang may content kayo. Ano yung bagay na nagpapagising sa inyo araw-araw? Ulit. Glasses, glasses. Accountant. Industry na meron kayo. Why nyo? Hobby nyo. Gawa kayong content sa LinkedIn. And then, tag nyo ko para magre-reach yun sa lahat ng gusto nyong makilala. Doon tayo sa LinkedIn, wag tayo sa Facebook, maraming marites doon. Maraming kapitbahay at kamag-anak tayo hindi masaya sa atin. Tama ba? Natatawa na naman sila. Oo, di ba? Tomo. Oo, ano sila happy. Sa LinkedIn, lahat ng tao doon masaya. Walang bully doon. Walang nag-aano doon. Walang nang bubuli. Ako lang. Tama ba? Sinong gusto gagawang content? Kasi, why I'm telling you this, kaya ko gawin kayong top 100 Filipinos on LinkedIn by doing content. Kailangan ko ng successor. Agree ba? Sa mga newbies ba, na-overwhelm ba kayo sa naririnig nyo sa akin? Sa matatagal na, kilala ko na yan, sina Jomel, sina Ma'am Adele, sanay na sa akin yan. Sa mga newbies, okay pa ba tayo? Content lang po doon. Itag nyo ako tingnan nyo, dadami yung ano nyo. Kasi magko-comment ako, tapos makikita ng kaibigan ko yung kaibigan. Ganun si LinkedIn, algorithm ang tawag doon. Para dumami rin yung connections nyo. Sige, challenge tayo Ilan na yung binigay kong content? 1, 2, 3, 4, 5. Sino gusto magbigay ng content para 7 days starting tomorrow? 7 days. Wala. Sinong nakakaisip pa? O pet. Hindi rin ako makapet Ano ba? Coffee. Ayan, coffee. Tapos work from home. O bahay nila. Basta. Oo, tama yan. Coffee. Pakisulat Lay. Lay. Pasulat Lay. Mamaya yung sa'yo. Sila yung aking backup. Daily po, isang content daily. Tingnan nyo kung gaano dadami yung LinkedIn nyo. I-check nyo ngayon kung ilan yung connection nyo. And then next week, check tayo kung may improvement. Kasi doon ko kayo tuturuan mag-content, makakatulong. And eventually, pag sanay na kayo mag-content, you will share your own content. Ano yung industriya na confident kayo. Para alam nyo kung ba't kailangan yan, yung industriya. Kasi nga, minsan nahihirapan ako maghanap ng right candidate based sa industry.
Meron akong client logistic, napaka niche nun. Non, non-profit pa pala, kailangan ko taga Cebu. Ganun sila ka-specific. So, kailangan yung magpakilala sa akin para diretso, alam ko na kung sino yung pwede ko ma-refer. Sasali sa challenge, pa-type sali. Wala naman pong words. 1 million words pwede. Pero parang may limit ata. Pero mga 2,000 words. Sali, pa-type sali. Join, join, join. Sige, gusto ko madami tayo. Kailan tayo magsisimula? Bukas o mamaya na agad? Anong una natin? Glasses, no? Mali pala. Ay, glasses pala. Ganun. Sali ah. Pakitagpo ako, Marian Dantes. Marian Rivera Dantes. Ayan. Nasa LinkedIn po ako, Marian Rivera Dantes Labonete. Okay? Okay. Game. Okay. Hindi pa tayo tapos. Yan ang unang way to get client. Kasi nahihirapan pa kayo kumuha ng client. Eh, meron namang libre. Tama ba? Upwork paid. Tama ba? So, dun tayo sa libre. Tingnan nyo muna yung power ng natural getting clients. Okay. Balik tayo. Of course, ano pa ba yung isang way of getting clients natin? Referral. Pero paano nabibuild ang referral? Tulad ngayon, kilala ko na kayong lahat. So, mabilis tayong, asan na ako? Mabilis na tayong makakuha ng clients through referral and uh, network, connection. Yan naman ang ating purpose sa community. Collaboration. Yan. Sa mga naging coaches na dito, na, alam na nila yan na collaboration. So, ayan, build. Ako wala pa akong website sa awa ng Diyos. Wala po talaga ever since the world began. Yan, tama. Good work, reputation, branding. So sa LinkedIn, makakagawa kayo ng sarili nyong branding. Huwag kayong ma-intimidate kay Miss Yan yan. Kung meron nakikita kayo, ay, ang daming connection ni Miss Yan yan. Tinrabaho ni Miss Yan yan yung daily. So huwag na kayong matakot kasi kaya nyo rin yun. Ang qualification to become top 100 Filipinos on LinkedIn, may content for the last 3 to 6 months this year, 1,000 connection. Magsa-start po ang top 100 by August 28. Kaya ako to sinasabi, makikita nyo na po sa LinkedIn, may magpo-post dyan na magsa-start na yung nomination. Makakadagdag sa branding yung pagiging top 100. Hindi, walang pili-pili po yon. May isa po tayong member sa community, top 24 last 2024. Anak ko po yan, si Laika. Sinunod niya po yung turo ko to create content. Hanggang ngayon nagko-content siya. Kasama siya sa top 100 Filipinos on LinkedIn. Nabago yung banner niya. Di ba? Nakakadagdag. Okay, let's proceed. Of course, sino dito yung may lahat may online jobs? Pero rather than online jobs, ako pa rin LinkedIn pa din ako. Walang makaka-replace kay LinkedIn kasi again, libre and lahat ng professions nandun. Lahat ng CEO, founder, talent acquisition, accountant, yung mga same profession natin. At be intentional pala sa LinkedIn. What do I mean by being intentional? Alam nyo ba, nung nasa top 100 ako, nakikonnect ako sa isang mga CPA, baka alam ni Miss Adele o iba dito, I, I, I intentionally connect to Mr. Mike Aguirre, CPA. Alam ni Joe, one of the speaker before. I'm the one who message, Sir, I would like to learn from you. Let's connect. And from there, we have built a relationship and now co-founder ako dun sa company namin ngayon, WorkSync. So, taon nang inabot si Mr. Mike Aguirre rin yung nag-invite sa akin sa Cebu to become speaker. And sunod-sunod na yon na nag-open ng door sa akin. So, pwede kayo sa LinkedIn pumili ng mga CPA, talent acquisition, yan. Katulad mga coaches, makikonnect kayo para, tsaka yung mga same industries nyo, i-connect nyo. Clear ba yon? Every Monday pala pa-take note, every Monday 9 a.m., you have 50 connects free. Ulitin ko, every Monday, pa-check yung link ninyo. You can add a connection with other people. 50 connects. Free. 9 a.m. Okay. Sino dito may online jobs? Hindi ko, ang bilis ko. Online jobs, mga newbie, meron na ba? Ako dyan naman po nakasimula. Si Bedrock dyan ko nakilala sa online jobs. Most of my clients, dyan pa din kahit yung AU, si Dexter nandyan. Online jobs ko lang nakilala from Australia. Upwork is too costly na, hindi ko na siya ginagawa. When I started 2021, yan nag-ano ako sa Fiverr freelancer. Ang dami kong
sinalihan, pero online jobs pa din, LinkedIn, FB group. Nawala sa FB group. Ayan, no? Ito pa rin. And if you have this platform, Joe told me to transfer to IG and TikTok. Ayan, etong apat na yan, libre lang din. FB pages, especially if you're a newbie, I suggest gawa kayo ng FB pages nyo. So ako lahat ng business ko may FB pages from Taskwise, Worksync, Freelancer yan. Nag-ahente ako. So lahat ng inahente ko may pages. Kasi at least doon, medyo sala yung tawag dito, market mo. Clear po ba? Paano niya, oy? Ah? Ah! Meron ka doon. Okay. Clear po ba? So next is networking. So if you're a CPA, most likely, yung iba sa inyo member ng PICPA, attend ng mga webinars like this. This week, meron po tayong mga free webinar regarding local tax. Kasi I will be honest, I'm promoting new accounting software sa Singapore and uh, marami po sa atin mga accountant na pwede pa rin naman mag-serve ng local. Baguhin natin yung pagkakaintindi na walang pera sa local. Meron pa rin naman. So, kung wala kang makuha ang client international, you can be a freelancer as a freelancer local. Tama naman. Alam ni Miss Ade. Marami pa rin. Andiyan si Dex. Meron daw siyang 30 clients local. Yan ang ituturo niya next week. And then, you can join also other FB group. Mga kapamilya naman. Jumpstart, Freelancer. Marami pa naman. Tribe, TBSA, what else. Meron tayong mga community na tumutulong para ma-enhance tayo. May mga free tayo. And if meron kayong mga budget, you can also join BNI, Rotary Club, and sa mga churches natin, CFC. Okay? And some of this, ano na lang, self-explanatory. Pero ito isa pong tip ko sa inyo, gawa kayo ng Calendly account, libre lang din to, para if in case nagustuhan yung services nyo, or explore nyo tong Linktree, tingnan nyo, maganda rin itong Linktree. Nandiyan na po lahat ng social media nyo nakalink na. So para kapag meron kayong gustong ipabook or website, isahan na lang, pag-click nila nandun na lahat. Hindi na siya iba't ibang link pa pag nagpo-post. Ang tawag doon is call to action. CAT, di ba? Ayan. What else? Patapos na tayo, pero ano na lang itong iba. Pero kasi, etong mga contract, you will encounter this kapag nagka-client muna kayo. Kasi ibang client, walang sample contract. Meron tayong mga ganyan. Ayan. And then, eto yung, guys, sino dito yung laging frequently asked question? Ano ba ginagawa talaga ng bookkeeper pag na-onboard ka na? Bibigay ko po yung copy. Don't worry. Isisend ko po yung copy ng Excel. Tapos, sa inyo na yan. Pamigay nyo hanggang sa election sa 2028. Pamigay nyo. Sa mga sisimula. Okay. Sino dito yung tinatanong yung basic bookkeeping, anong ginagawa? Saya-saya na naman si Rubit kasi Femi tawa ng tawa. Yan. Pamudmud nyo yan. Yan. De, ito, frequently asked question yan, yung trabaho ng isang bookkeeper. Sige, bigyan ko na lang ng example kayo. When I joined Bedrock, bookkeeper ako, bookkeeping task. Pero as far as I remember, Bedrock do the onboarding. So dapat, if you're a freelancer, pa-take down note nito. Ito important. Kahit during interview, ask this question to the client. Pa-take note nito. Itanong nyo talaga sa client, ilan kayo sa team? Di ba, pinost ko yan sa tips ko? Di ba, pag tinanong sa interview, do you have any question for me? Shen, or Jason, or Nina. Magtanong kayo. Ang tanongin nyo, meron po bang, ilan po kami sa team? Ako lang po ba? English tama? Ako lang po ba? O may kasama ako? Why do you think importante yon? Kasi pag ikaw yung tipo ng tao na hindi sanay ng mag-isa o hindi sanay ng tinuturuan, huwag ka nang tumuloy. Bakit? Baka ma-overwhelm ka kasi sa'yo lahat. In the case of Bedrock, hindi. Merong team members. So what happened is, after ko ma-onboard, they have onboarding process. You have signed the contract. They have watched the video. And then papakilala ka sa team meeting. May standard meeting kami I forgot the araw. Next araw. So siya, I forgot the araw.
Pagkat yung date kung kailan, basta Monday o somewhere in Wednesday, may meeting ang accounting, may meeting buong team. So structured. You know what I mean? Bakit kailangan alam mo as early now if the company has a structured? Kasi sanay tayo ng inuutusan. Tama ba? Ito yung commonly problem namin sa Pilipinas. Si Mia natatawa. Tama? Sanay tayo na everyday, yun lang yung routine natin, wag mong babaguhin. Pag hindi yun nasunod, nadidiskaril yung focus natin. Tama? Sa online, madalas, busy yung client, hindi ka tuturuan. Bahala ka dyan. Tapos wala ka na mapagtanungan, nag-iisa ka, nasiraan ka na ng ulo, gumibap ka na. Tama po ba? Papagano sila may, oo, tama-tama. Oo. Kasi yun yung nagiging problem ng iba nag-give up kasi wala silang mapagtanungan. So, kaya nag-give up kasi hindi na manage expectation, both client and ikaw. So, during interview, all you have to do is ask question. Eto, pa-take note nito ulit. What does the team look like? Pasulat. Sino yung sekretary ko dyan? Pasulat ito, importante. Sunod na question, what's the salary range, client? Binibigyan ko kayo ng free tips na during interview na to. Kasi para kung may ano kayo. Ano ang job responsibilities? Kasi karugtong niya ng ginagawa ng bookkeeper. Deliverables, meaning kailan po tayo magmi-meeting? Monday? May meeting po ba every Friday? Anong report bang kailangan ko submit every week? Monthly, client. Tanungin mo sa kanya yon. Para kasi malamang sa malamang, hindi niya rin alam ang sagot. Promise, wala rin silang structured. Kaya nga nag-give up yung iba kasi wala. Tapos, ano yung time zone o schedule natin na ikalang i-follow? Yan, okay? Kasi ito yung sunod doon sa sinasabi nyo. Ano ba yung ginagawa? In case sa Bedrock, ang ginagawa ko doon is nagbo-bookkeep. Bibigyan ako ng access sa Wave. As far as I remember, bibigyan ako ng access sa Wave. Siyempre, syunga-syunga ako. Hindi ko pa alam yung Wave. O, Wave. Tapos, bibigyan ka ng client. Si Luz, to be exact. Luz, pak, pak, pak. 3 clients. Hihinga mo ng bank statement yung mga clients. Ko-communicate mo sa boss mo, sa leader mo, ano yung gagawin ko for today. In that case, sa Bedrock, may lead kami. So, Luz will give the bank statement and I'll do the bookkeeping. Okay, clear ba yon? Kasi importante, if papasok ka sa isang company, alam mo kung sino magtuturo. Meron po sa community nagtanong, Miss yan, pwede ba, first client ko to, hindi ko alam mag-clean up, anong gagawin ko? Patay. Di ba? Kasi wala siyang kasama eh. So, ang good thing about this community, pag sinabi niyo sa akin, Miss yan, first time client ko, wala magtuturo. Sabihin mo sa akin, ibibigay ko yung mga nauna kong intern. Kasi willing to pay yung iba. Tama? Willing to pay kayo, no? Basta tulungan lang kayo. Tama ba? O hindi, bahala ka sa buhay mo. Akin lang. Client ko to eh. Huwag ganun. Bigyan nyo ng ano kalahati man lang. Diba? Okay. Clear ba yon? Madalas nangyayari yan. Kaya kayo natatakot. Pag nandun na kayo, hindi nyo na alam gagawin. So, sunod-sunod ng bookkeeping ulit. Ito po ginagawa ng isang bookkeeper. Sa example kong yon, kaya importanteng may leader kayo. Kasi, categorize. When you say category, nakasync na kasi yung sa Zero tsaka sa QuickBooks, nakasync na yung bangko sa software. All you have to do is categorize. So sa mga newbies, miss yan, ano yung categorize? I-identify mo kung anong klase expenses siya. So meron ding tinuturo nga doon sa Bedrock, gagawin mo siya ng vendor mapping. Ano-ano yung mga vendor or chart of account muna kayo titingin. Medyo masalimuot mag-jump ako. Chart of account, tapos vendor mapping. Para susunod mo hihingin sa client, pag maayos yung chart of account niya, tsaka vendor mapping, you will ask the bank statement, regardless kung credit card siya or savings or checking account niya. Okay? Kasi dun papasok, once na-categorize mo na siya, magre-reconcile ka ng bank. Aminin man natin, guys, sa Pilipinas, hindi masyadong ginagawa ang bank recon. Hindi ko alam kung bakit. Sino nagbabank recon sa Pilipinas? Yung totoo type 1, nagbabank recon siya, yung tali talaga sa bangko versus kung kayo yan, makakapasok kayo sa online kahit wala kang experience. Kasi yan lagi ang kinakailangan bank recon. Iba lang yung approach, pero same lang yan. O, ayan pala naman eh. Ano kinakatakot na mag-apply? Marunong pala kayo. Kasama yan, iba lang yung approach kasi merong mga tools nga sa atin kasi mano-mano, di ba? May Excel sheet, tapos
kinukulay-kulayan nyo kung nag-clear ba, tapos post nyo kung nagtali, tama? So, ganun siya. And next is payables and receivable. Ulitin ko, pag freelance bookkeeper ka, lahat gagawin mo dyan, payables ka saka receivable. Possible yon. Ano ka, one man team ka. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung di ka ready ng walang kasama or sanay ka naman mag-isa sa buhay, mag-freelancer ka. Pero kung ikaw yung taong hindi makagalaw kapag wala kang teammate at nag-aasa sa teammate, baka mahirapan ka. Tama? Pero good thing, again, may community. Pag nahihirapan magtanong, doon sa chat natin sa main group, di ba? Lagi naman kayong tambay doon. Wala na kayong ginawa kundi tumambay doon sa GC na yon. Di ba? Yun, parang ako lang. Yan. Mamaya po, i-upload ko sa YouTube channel. Yan Labonete. Okay. So, invoice and tracks expenses. Basically, dapat marunong talaga kayong mag-financial statement. Ito yung promise ko, hindi ko pa natuloy magbabasa ng financials. Sino hindi marunong gumawa ng financials? Kasi hindi lahat sa Pilipinas umaabot sa financial statement. Limited na lang sila sa araw-araw nilang gawain. Kaya nga maganda ang freelancing kasi dito, mag-a-upskill ka talaga, matututo ka. Sobrang tuto kasi ikaw lahat at magbabasa ka. At yung financial statement, babasahin mo kay client. I-report mo yon. Tama ba? So, kaya kailangan medyo mag-double time tayo sa freelancer. Paano siya mag-work? Okay? What else? Of course, sunod yan, preparation of report. Naaaral yan, guys, huwag kayong matakot. Hindi naman siya bigla-bigla. Naaaral siya. Pero ang the best aral talaga is yung actual practice. Hindi siya maturo by lingwahe or by books minsan kasi it's actual practice. Mahirap ituro. Pero kaya naman siya. And of course, tax preparation. Ito, isama nyo talaga sa pinaka-peak ng career nyo aside from being USCPA and enroll agent, maging tax preparer kasi kahit hindi ka CPA, hindi ka accountant, may mga data encoding kasi to, basta alam mo lang yung tamang pagpa-plot sa software and parang analytical, 'di ba kung kayo yung taong logical at analytical, I think tax preparation is best for you kasi more on totoong senaryo by books, by government, by laws ng IRS, yung mga ano doon, paggawa ng tax preparation. Pero again, naaaral siya. Kung hindi nyo pa sisimulan mag-aral ngayon, yung ibang job post sa LinkedIn nakalagay 2 to 3 years tax preparation. So, meron na rin nag-hire ngayon ng nagtuturo looking for trainer ng US tax kasi nagkakaubusan. Miss Virgie Garcia, Joe will give the email. Ay, ano daw? Iiwan ni Joe yung email niya kasi Joe, there's some inquiry here. You can chat your email for inquiries. Ayan, nandiyan si Joe for tax. Ayan, Bedrock. Okay. What else? Ayan, continuous learning. And of course, sa larangan natin sa ang tawag dito, sa freelancing, non-stop pa tayo mag-aral. Of course, kailangan nyo ng mentor. Aralin ng basic bookkeeping. Dati, nandiyan si Dean Adel, nag-launch siya ng basic bookkeeping. QBO, meron na din, namimigay. Yan si Dex, nandiyan for zero. US tax, Joe, tsaka yan, si na Chris, nandiyan din naman. Canadian course, nag-launch na rin yan dati, Australian course. Andyan yan lahat sa community. All you have to do is invest lang yung time and money. Pero isa lang ma-assure ko, habang tumatagal sa community, pamura ng pamura. Dati yung US tax course umabot na $197. Imagine. Magkano dati palitan? So more than 9,000 yung US tax course. Ngayon, mura nyo na lang siya ma-avail and ang dami na ring resources. And hindi lang siya US tax, meron na ring AI, GHL, marketing automation. So ginagawa namin, ina-adjust din naman namin yung community based on ano yung nasa market. Kasi kapag hindi namin dinagdagan ng other value kasama ng US tax, darating kasi sa point yung mga US client, gusto rin nila yung tipo ng accountant nang marunong sa mga ganong software like AI, GHL, di ba? Nagmumura-mura na rin sila. Yes, pwede po maging tax preparer ang hindi accountant. Data encoding po ang tax preparer. Basta you know how, basta kung logical kang tao at analytical kang tao, you can be a tax preparer. You don't need a BS accountancy degree.
Yes. Okay, what else? And of course, stay updated on accounting software. Again, meron kaming weekly training for local software. It's Automate from Singapore. And then, nagkakandak kami ng mga free training, especially local. Ayan, meron tayo this week. I think we have on Wednesday, 4 p.m. Frequently asked questions about local and si Dexten magkakandak soon. And etong mga, naka-read only lang pala ako, kaya pala. Ito po, Pilipinas, US, Australian, UK, and Canada. So, lahat naman yan available sa website, sa ChatGPT, para if ever mag apply kayo sa mga ganyang bansa, aralin nyo lang yung basic rulings nila. 'Di ba? Kahit sa GAAP, kahit man siya. So, pare-pareho lang naman minsan, lalo sa US, halos same lang naman yung standard. Sa tax lang talaga nagkakaiba, may state and federal tax. Mas complicated pa nga daw ang Pilipinas than US. Okay? What else? Of course, continuous improvement, upskill, and of course, yun na nga, importante sa freelancing yung time management natin. Ipapark ko na dito kasi too much information na for you. Tama ba? Madami na sinabi si Miss Yan, hindi na ako maka-absorb. Anong ulam? Anong ulam? Hindi pa ako makain si Miss Yan eh. 8:14, 1 hour. Marami na bang natutunan so far? Marami po ba? A-apply po ba? Lalo yung sa interview, pwede yon, libre ko nang binigay na tips. Pero, hindi pa tayo natatapos. Ibibigay ko yung link. Papakita ko yung hiring ko at saka mga hinihingi ni client para again, isama nyo ulit, ay, susunod ito. Pero wag kayong ma-overwhelm sa dapat aralin. Unahin nyo muna yung madadali, lalo yung getting client libre sa LinkedIn. Pusta tayo pag naging active kayo sa LinkedIn. Top 100 kayo sa mga next 2 to 3 years siguro. Tsaka maraming client doon. Makikita nyo talaga, marami sila nanonood lang sa inyo. Kailangan lumabas. Wala na pong UPO yan. Okay, sige. Mamaya ko sagutin yun na, okay? Mamaya ko bigay yung link kasi baka umalis kayo. Pakikita ko yung... Joe, do you have any additional information aside from my sharing? Yes, I do, as a matter of fact. Thank you for the course on Tagalog. And yeah, I actually understood most of what you were saying. Again, it was excellent content. You know, I tell everybody that I run into, any of my students, to sign up for your coaching. There's nothing out there like it. Uh, the only thing, so if it's okay, I'd like to, first of all, and this goes with everything in business. You got to have a plan. Okay. You can't just blindly go out there and say, oh, I want to get uh, an accounting job. So you got to, the more you narrow it down, the better your chances of success. So if you say, I want to be a tax preparer for a US company, that's a lot more specific. But believe it or not, it's still not specific enough. It's still not specific enough. If you say, I want to be a tax preparer for a US CPA firm, now you're getting more specific. But then I could tell you, you still got to get more specific. Do you want to work for a small firm? Do you want to work for a medium-sized firm? So that's the first thing. You know, when you're an accountant, you can't be put into a box. Okay. There's no cookie cutter accounting program because you can become a CFO. You can be an entry level accountant with no experience. You can be a tax preparer. You could become a forensic accountant. Okay. The sky's the limit. But if you don't make a plan going in, you're going to get stuck with whatever, God throws at you. So have a plan. Marianne brought up some very good things. You got to ask questions. Anybody we ever interviewed for Bedrock, if they didn't have any questions, guess what?
They didn't get hired. So what kind of questions can you ask besides, how much does this position pay? Uh, Number one, what kind of structure do you have? Do you have, like I heard Marianne talk about the Bedrock meetings? We have a lot of meetings. That keeps us all in sync on the same page. Okay. Are there any client issues? Are there any personnel issues? Is there anything else you would like to learn? And that's another thing. You want to be with the company that's going to train you. You need to make it clear to them that you're looking to grow and be part of a team. Because all too many times I've seen my students wind up in positions where the accounting firms just throw, literally they'll throw 20 files at you and say, here, do the tax returns. They don't have any kind of onboarding procedures. And that's another thing. You want a firm that actually onboards you. Marianne knows this, and we've even expanded on when you got hired, Marianne. You get a series of training videos, how to use our software, how to talk to a client, how to email a client. That you need that. Without that, you're like a fish out of water. You're going to be struggling and it's going to be frustrating. And, if you get into that situation, I hope you don't, you're going to say, this is what Joe DiChiara warned us about. Another thing, Marion, that you didn't mention, and this is probably how most of the positions get filled through word of mouth. Okay. You saw Marianne has a ton of open positions. Okay. She shared them with you. That means all of you are competing for those positions. Okay. Believe it or not. If five of you see a position up there that interests you, now Marianne gets to choose. Now Marianne's in the driver's seat. She gets to choose which one of you has the best presentation, the best chance, because she's not going to refer you over to a client knowing that you're not suitable for that position. Am I right, Marianne? You're not going to waste your client's time. That's why they got you, so that they don't have to spend the time. Uh, I have, if it's okay, and also when you get a client, and this is what I learned with my business, 90% of our clients come from existing clients. In other words, referrals. I just spent the weekend studying different referral systems and I put together a document. I'd like to share it with them, Marianne. Is that okay? Is that a yes? Okay. And I saw questions up here. Are there any tax courses? And I saw somebody mention Chris, Marion. So Chris is a former student of mine. He's an enrolled agent in the United States. Very good guy. He speaks to Tagalog, so you feel comfortable with him. And he's got a company called Borderless Accountants. I don't know what he charges or how many courses he has, uh, but I'd like to show you what we have. And what we have at Bedrock, what we did was, because I love the Philippine people. I love Philippine accountants. And Marianne knows this. This is why we're very connected. I love freelancers because I've been doing it for over 2 decades. It 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 freed my mom. She was the first person that I trained how to work from home, and I've been doing it for a long time. Uh, I want to share with you our platform, and this all came about thanks to Marianne because of her group accounting peoples. We started with the first class, right, Marion? That was it 3 years ago now? It doesn't 3 years. seem like that long. July 2022 Wow. March.
So we had the first course, which became a book of mine called The Secret Sauce of Accounting and U.S. Taxes. Then people started asking me to teach them our accounting software. Then they wanted to learn payroll, then sales tax. So we just started adding courses. Now you could see we have, I don't know, between 25 and 30 courses. We're doing on average a new course every week. What we started, and here's the AI powered accountant, there's a lot of tools for you to actually incorporate what Marianne just talked about. Advanced US tax preparation. We've had close to 1,000 graduates in the 3 years. Uh, what we started doing recently, and Marianne, I heard you say this, even CPAs with 15 years of experience don't have training on the software. Okay. And that you're going to need that. So what we did was we did introductory courses on Zero, on Wave apps, on QuickBooks Online, and now is doing Zoho Books. The next level is we're going to do more advanced training, more CFO type training. So teaching you the software and how to do things like cash flow projections and customizing financial reports. So this platform right now, and I heard Marianne say, our first course was $197, and that's close to 10,000 pesos. Right now, we have like a secret special that we've only advertised on Facebook. It's only 777 pesos a month to access all of these courses. Okay. We have how to become a US CPA. Marianne mentioned that. And what I'd like to say about that is the minute you decide that you want to become a US CPA, you put it on your LinkedIn profile, and your chances of getting noticed and getting an interview go up 100-fold, 1,000-fold, because that's what US CPA firms are looking for. There's not enough, not only are there not enough accountants, there's not enough CPAs. Now, you don't even have to ever become a CPA. It could take you 15 years. That doesn't matter. What matters is the fact that you're trying, that's on your to-do list. That puts you, so if there's two candidates, one is studying to be a US CPA and the other one isn't, who do you think that CPA firm is going to want to talk to? Think about it. We had at some point, this is what Chris might be able to help you with. I just referred a couple of people that wanted coaching on how to become an enrolled agent. Marianne, you want to tell them what happened with you? We had a course, we dropped it. Uh, but Marianne was a graduate of that course. What happened when you put it on your LinkedIn? Yeah, some of the US clients inquire, and even during interview, I mentioned and in my Loom videos that I'm learning US tax course and planning to become an enroll agent. I'm taking part one, the individual tax preparation, and they say, "Wow." All the especially those accounting fear, if they know enrolled agent, it will be adding to your credentials. Even in your LinkedIn, just put you're taking USCPA, you're taking tax preparation course, you're taking enroll to become enroll agent. It makes a lot of difference because it's another, again, there's a scarcity of accountant USCPA globally. So Yeah, that's yeah. right. It's global.
It's global. So now is a great opportunity. Somebody, I think, asked if you get certificates, and those are important too. Anytime you get a certificate, you wanna display it. Okay. It's not like you're saying, "Hey, I'm great. I got." No, it's another proof that you are going for it. Okay, that you want to learn, that you're learning. So yeah, and I just went into this. This is part of my back end, uh, and I didn't realize how many of our students actually create finished the online courses and got a certificate. So you do get a certificate and you can download it. You put it on your LinkedIn, your resume, and this never hurts. See, when we were doing live, and then we would have a graduation. So I knew Adele, you were a student, right? I remember you. So, we would have a whole, it was like an online party. But yeah, you get a certificate. And then also anybody that's a student of mine, you get uh, unlimited access to me because I love teaching people. And, a lot of times students ask me for a reference. So whatever it takes, Chris, I'm sure I don't know what I was supposed to meet with Chris last week, right, Marianne? But Marianne had a car issue. Uh, so I'm sure, I've met with Chris. He was a student. Uh, he's actually, I'm pretty sure he's working for a firm in the US, so he has real US client experience, and that's important. Uh, so you don't have to take my course. You could take, there's a bunch of courses out there. I have my own formula, okay? Uh, Whatever resonates with you. My goal and Marianne's goal is to just help as many of you become freelancers as possible. It's, it's empowering once you realize that you can actually make money. Not only can you make money from home, the sky's the limit. People need accountants, you know? So that's my story. I'm sticking with it. Thank you, Marianne. Thank you for doing this. And Yeah. yeah, Yeah, this is only, since we again alam ng mga Tagalog na ulit, ang hirap. Alam ng iba din matatagal na. Before wala kaming ganitong mga platform. Miss Adele, you can testify how the community grows from one courses to another, and we make sure every year we level up in a way that it can adapt. Kaya ako nagpapa-webinar ng ganito kasi if you will didn't know that ito na yung current setup sa freelancing and you still have your own way of doing things, kahit anong gawin mong apply, hindi ka makafit. Tama ba? Kasi yung alam mo lang, ito. Pero hindi yan yung current setup. Ang binibigay ko sa inyo, ano ba yung hinahanap? I'll give you now, aside from the US eligibility, nakikinig kasi ako ng GLIME webinar. Nakaka-goosebump. Joe, you knows this. We will have the first batch of USCPA soon. Kasi ila-launch siya sa Pilipinas, and actually BS accountant graduate can be eligible. Ikaw na lang talaga ang aantayin kung kakayanin mong mag-commit. The word is commitment, tama? Mahirap mag-commit and maging disiplinado tama? But if you have a clear goal, Joe tells kanina na ang hirap talaga mag-English. Sinabi ni Joe kanina, you have your own plan. And isama mo, ako kasi kasama sa dream ko pa din maging CPA. Malay nyo, USCPA pala si Miss Yan, malay natin. Di ba? So, ibibigay ko ngayon yung eligibility plus yung hiring ko. Baka malula kayo sa dami ng hiring ko. Please, all eyes sa hiring ko. Then we will go to the eligibility of USCPA. And then, bibigay ko yung link ng tracker tsaka freelancer. Tama ba? Sunod-sunod para alam niyo yung expectation nyo. Sige. Ito yung hiring ko right now.
Kung ba't ako busy? Where is it? Nakatago lang yung mga company name. Pero yung rate and yung task, currently hiring, if you will see, aging ko 25. So meaning, until now, mag-iisang buwan na wala pa ako nakikita. I put an aging why. Kung kagaya nyo may tracker kayo, as freelancer, ako si Miss yan, may tracker ako kung sino na yung ma-hire at sino yung client ko. Tama ba? So, paano na ma-manage ni Miss yan na mag-pull out pa ng mag-pull out doon? Gym pa ng gym siya, pero ang daming ginagawa. Tama ba? Kasi I have my own tracker and alam ko ano yung deadline at alam ko na kung sino yung mag-fit sa role. Sa dami ng narinig ko application, I'll give you first the CFO role. Sino dito ang gusto mag-CFO? And titingnan nyo ulit dito, ano yung hinahanap, particular industry. Yung sinabi ko sa inyo kaninang checklist, tingnan nyo ulit isa-isa to, gusto ko nyong tumingin. Ang rate daw, $10 to $13. Do the math, 10 times 160 hours is 106. 1,600 times 55. Magkano palitan? 88,000 to 100,000. Masaya ka? 13 times 160 times 88,000 to 114. Masaya ka, CFO? Sa bahay ka lang? So, ngayon wala akong makita. Bakit? Kasi very particular si client dito. Sabi ko sa inyo, kaya tinatanong ko yung industries nyo kasi construction, CPA, non-negotiable si CPA, multifamily real estate. Bakit importante ito? Kasi may mga lingwahe si real estate, mga HUDs, mga documentation, na kaya yung mga nag-aral dati ng real estate bookkeeper sa community, again, pag hindi kayo nag-aral, ang goal ko kasi kung hindi kayo nag-aaral ngayon ng kahit ano, hindi kayo nag-invest sa knowledge, hindi kayo makakasunod sa trend at hindi nyo magiging goal maging CFO someday. Ako kasi CFO, ako e-commerce ang tinarget ko. So na-achieve ko siya. Dati bookkeeper lang si Miss Yan. Ina-applyan ko na CFO e-commerce. So kaya kong mag-charge ng mahal because of this. So pero, ulit QBO, marunong daw sa job costing, budget, financial statement, medyo mataas na. Tingnan nyo can start ASAP. Anong petsa na hindi ko pa ito nabibigay? Nakukuha? Pwede nyo screenshot kasi gusto kong makita nyo, ganun pala, ang client na to naging client ko before. So that's the good thing. Client ko siya before, dahil maraming client si Miss niya, nilet go niya, pero hindi naman kami nag-close door. Ngayon ako ng headhunter niya. Ang kailangan niya, nakapag-deploy na ako ng dalawa. Yung isa sumasahod ng $6, isa sumasahod ng $8.5. Ang susunod, ito na, highest na to na position at lahat ng tao sa akin manggagaling. So, kaya sabi ko sa inyo, magpakita kayo sa akin ngayon, mag-zoom tayo, makita ko kayo sa mukha kasi maraming hiring tayo, sunod-sunod na dyan. Malay nyo, mag-give up yung $6. Malay nyo, mag-give up yung isa. Teka, may tanong mamaya si Nina. Wait lang yung nagtatanong. Okay, next, para makita nyo ulit kung tama yung sinasabi kong inaaral nyo dapat at ang hinahanap ng client ko. Una, real estate, sunod, consulting. Basta na siya. Yung pambiling laptop, yun tayo eh. Local to, pero on-site. Pero CPA din, imagine may local din ako, hinuwa din akong headhunter. 10 years CPA, pero 80 to 100,000 ito. Local, sino gusto on-site? Mandaluyong. Dito tayo sa part-time bookkeeper, masaya dito, mataas ang rate. Ito, wala nga, maghahang eh. Sa kabila tayo. Pag tinanong nyo, Miss Jan, pwede ba ako part-time? Pwede ba ako dyan? Hindi pala ito yung part-time. Teka, isang part-time. Nasaan na yun? Sige, wait lang. Ito, CFO din, executive assistant naman. Sino yung hindi accounting? So, ito yung salary. Yan. So, mabait tong client na kamilala ko siya. Importante kasi sa akin during call, nakikilala yung may-ari kasi alam ko na ngayon yung character at 125 years. Kung gusto niyo lang naman ng stability sa trabaho, dito kayo mag-apply. Pero proactive ang gusto niya, medyo hindi siya yung sinasabi kong communication skills, yun yung hinahanap niya na merong initiative magtanong, mag-sense ng opinion. So hindi lang basta siya tauhan doon. So, ayan yung executive assistant. So, headhunter ako, hindi po ako agency. Meaning, kung ano yung nakikita nyong rate, inyo na, wala po si Miss Yan yan dyan. Kakainin nyo lang ako ng burger, masaya na ako. Saka, bigyan nyo ako maraming whey protein, tsaka Creia, sa mga nag-gym yan. Yung benefits nila, pareho na lang sa Pilipinas, nagbibigay sila niyan. Mabait yung client, promise, napaka
Kung pwede lang din magtrabaho sa kanya kaso pro ano siya eh, pang PST. Yun ang hindi ko yun ayun pa guys sa PST napaka particular niya sa PST kasi nga yung team nila collaborative so dapat nandun ka. PST is 1 AM. Kung sino dito yung ginagawang araw ang buwan, ano, araw ang gabi, gabi ang araw. Yun yun. Okay? So ayan yung mga JD, what else? Meron akong part-time. Gusto ko pakita yung part-time. Wait lang. Nafa-follow yung sinabi kong kaninang industry, tsaka yung mga tools na dapat yung inaaral. So, wag kayong ma-overwhelm sa newbie kasi, again, kung hindi nyo sisimulan ngayon, wala kayong malalagay kahit papano sa ano nyo, sa job nyo. What else? Nakita ko na kanina pero yung part-time kasi ongoing na kami sa final interview. Alam nyo ba sa part-time kung magkano? 10 to 15 part-time. Gano yun? Part-timer yun 4 hours a day. Do the math ulit. Mga 40,000 part-time, kaya 4 hours lang a day. Sinong masaya doon? So, pero anong hiningi niya? CPA, magaling sa QuickBooks. Gusto ko kasing pakita, wait lang Magaling sa QuickBooks. Para kasi pwedeng, ang mangyayari kasi kapag nakahire na ako ng isa, group of CPA kasi sila. Kaya sabi ko sa'yo, magpakilala kayo sa akin. Sino yung CPA dito, tapos may gantong skills, isasama ko siya sa waitlist ko. Ganun ko gagawin para hindi na ako lumayo. Di ba, post pa ako ng post kung saan saan. Di ba, nasa loob lang kayo. Ito na. Totoo na to. Magpakita kayo sa picturean. Ito na. Di ba? Dito, AP. Asan na? Wala pa pala. Kaya yung sinabi ko kanina, AP, online QuickBooks. Ayan. Kasi ano siya, accounting firm, group of CPA sila, na isa pa lang muna kukunin. Tapos yung mga kliyente niya, baka dagdagan niya ng bookkeeper. Bank recon, ayan, credit card, deposit yan, reconciliation. Pwede niyo itong screenshot para again, tinan niyo yung mga, hindi ko to alam. Joe, you know this? Paychecks, Flex, shared point. Ngayon niyo lang narinig yung shared point. Files on SharePoint daw. So, i-familiarize nyo na yan. QuickBooks. 401. Sa payroll yata to. Si Joe yata may payroll. Do you have payroll course, Joe? Payroll, ayan. Marunong sa 401k. What else? Deposit and cash. Yan. So basically, yan yung part-time. Mga nganak to. Kasi ako na yung napili niya. Kasi bakit? Ang mahal daw sa agency, $25. Ang charge ng agency sa kanya. Sa akin, sabi ko, hindi, bigyan mo yung bookkeeper ng 10 to 15. Happy na sila dyan. Okay, what else? Okay, question dun sa mga job hiring. Madami pa guys, sobrang dami. Yung calendar ko punong-puno po. Kung makikita niyo yung calendar ko, kung gusto niyo magpa-book, puno na talaga siya. Nag-move na yung iba sa... Ang ginawa ko kasi is lahat ng CPA na nag-apply sa akin. Kaya gusto ko kayong makilala. Baka isa sa inyo CPA. Kung di man CPA, baka kayo yung hinahanap ko. Kasi iniisa-isa ko talaga ngayon. Ako person nag-check. Tingnan nyo na lang yung schedule ko ngayon. Ewan ko sa kayo papasok dyan. Make sure ako talaga nag interview sa lahat from 6 p.m. pataas, gabi. Kasi tulog ako ng 2 p.m. Umaga nagjo-gym. May part-time si Miss yan. So, hinati ko yung oras ko. But I make sure lahat yun madadaanan ko. Kasi, ang point ko, kilala ko yung mga client. So, ang baliktad ako magtanong sa mga nag apply magkano gusto mong sahod? Baliktad. Natuwa yung nag-apply sa akin. Ano po? Gusto ko po 120. Hindi kita pa-applyin doon sa 88,000. Pang 120 ka pala eh. Tama? Kasi baliktad. Nagulat nga sila, ay, yung cute naman ng interview mo. Parang kakaiba sa HR interview na ini-English-English kayo. Tama ba? Tapos nakaranas na sa HR English-English na nakaka-intimidate. Sa akin hindi. Pag akin, tatanungin ko, anong sahod na gusto mo? Tapos titingnan ko yung resume mo based sa industry. Tama? Tapos titingnan ko ngayon kung ano yung kulang ka pa. Ipapark kita. Dito ka muna. Pag may umopen, ibibigay kita doon sa gusto mong salary. Baliktad. Hindi kita ipipilit para magpasok ka lang dahil gusto ko lang. Kasi ang tendency kasi, pag nilagay kita sa hindi mo gustong salary, aalis ka eh. Tama ba? Aalis ka kasi maghahanap kami. Paano pag may nag-offer ng mas malaki dyan? Aalis siya. Nagets? Baliktad si Miss yan magbigay ng pasahod. Kasi binigay na sa akin ng client yung salary eh. Kayo na lang inaantay. Kuha po ba? Magbukas kayo ng camera at Miss yan.
Ganon. CPA ako. Tapos, hindi ako CPA, pero kaya ko to, Miss Yan. Saan ako pwede? Lalo yung mga dadaan sa coaching ko. Okay. Okay na kayo? Nakita nyo na yung mga hiring ni Miss Yan. Marami, di ba? So, bukas, alam nyo na, pag di nyo ako nakausap. Next is USCPA eligibility. Sinong ready na? Ready na? Sino dito ang BS Accountancy? BSA lang. May nagtanong kasi, paano po pag hindi po ano? Patay ako. Sige, ako. Okay. Good thing kapag BS, ako. Ako din yan. Kaya tuwang-tuwa ako kasi eto siya. Miss Adele, baka gusto mong USCPA? Mga CPA dyan, baka gusto nyo dagdagan ng pagiging CPA nyo ng USCPA. Matanda na ako, coach. Kaya pa yan, walang matanda. Ano lang daw tumatanda, kalabaw lang daw. Okay. Ano pa lang to, first ano, ngayon nyo pa lang to makikita. Pero binigyan ko, hiningi ko lang to para, eto, ang pagkakaintindi ko, merong units na 120 units. 120 units to 150. Yan. So, tingnan nyo na nga yung mga transcript nyo ngayon kasi hihingin yung transcript nyo. Ilabas nyo na yung mga transcript nyo. Ganyan siya. Tapos, hindi ko masyadong ano dito, pero ang sabi dun sa nagtok sa Glyme, lahat ng mostly, gustong-gusto nila yung Pilipinas kasi most likely Pilipinas super qualified. Kasi nga, lahat ng course doon natamaan. Pakita ko sa inyo yung screenshot ko kanina. Ito, yung mga subject. Baka maalala nyo yung mga subject nyo dati. Ito siya. Ito. Tingnan nyo siyang. Magbuklat na kayo ng transcript nyo kasi may process naman paano ma-check yung eligibility nyo. Mamaya natin tanongin kung magkano. Makikita nyo to? Screenshot nyo guys. Yan. So may tax naman tayo, may financial accounting, cost accounting. Lahat yan obligo, no? You know, law of obligation, management. Tama? Natatandaan nyo pa ba? Panahon pa ni Kopong-Kopong. Okay, 120 to 150 credits, pero parang 120 credits. So may equivalent yan. Kung 72 to, meron kaninang pinakitang sample, ito. Ganito siya lumalabas, oh. Para, ay, di, ibang ano to eh, ibang, pinicturean ko na kasi kanina. Ito, sample to. Ganyan siya. Ay, hindi ito yun. Kala nga, kunin ko isang sample. Para ito, yung mag-evaluate ng credentials nyo, kasi ipapasa nyo yung credentials nyo, yung transcript. May magre-review, and then eventually, bibigyan kayo ng, i-email kayo na eligible na kayo. Pero yun nga, natamaan lahat ng sa Pilipinas. Halos lahat ito. Ito, na, totoo na to. Oo, baka dito rin ako, baka si USCPA ako, kaya hindi ako naging CPA eh. Yun din ang iniisip ko eh. Makipag-asa pa ako. Wala nga, saan na siya? Gusto ko, nakikinig kasi ako kanina sa meeting ng Glyme, pinaano sa akin. So, na-inspire din ako. Huwag kayong mag-alala. Lahat tayo ma-inspired. Ayan, screenshot ko kasi. Aha, hindi yan. Ay, hindi yan. Sorry ah. Makikita niyo ba? Ito, ayan. Hindi ko ma-zoom. Ito, makita niyo. Ang liit. Basta accounting for 54 units, finance 6 units, micro and economics for total of 155. So kapag doon sa sinabit yung credentials, na hit nyo yung 120, eligible kayo. Yun lang naman yung point doon. So pero sabi nga, lahat daw ng accounting sa Pilipinas, tayo daw yung gustong-gusto kasi qualified tayo. Lahat nasa curriculum na natin. Good thing. So mga hindi naman accounting, mag-a-add kayo ng accounting kasi nga hindi kasama. Tama ba? Okay? Anong question so far doon? Yung presyo na lang? Aha. Teka lang. May tanong ba? Mostly accounting, presyo. Pag hindi ka accounting grad, mag-BSA ka sana. Online po siya. Good thing online. Alam ko, online din yung exam. Yun pa yung inaayos, in-workout na siya, pero eventually, kaya pinag-fill up ko kayo ng waitlist kasi yung nagpunta sa waitlist lang, di ba nagpa-route ako ng waitlist? Oo, may pag-asa pa tayo. Ako din. Kasi magbibigay kami ng webinar para doon at kasama ko yung may-ari nung Friday dun sa Makati siyang, yung pinost ko. Last February, hindi lang kasi kayo masyadong nagbabasa sa community. Nagbigay sila ng scholarship para sa MBA. 50%, hindi lang kayo nagbabasa, ayaw nyo kasi. Ngayon,
feeling ko, magbibigay ng scholarship sa community. Pero syempre, ang bibigyan natin ng scholarship, yung kilala ko, tatadaan sa coaching ko. Kaya, yun yung purpose nun. Kasi, alam nga naman lahat kayo, i-ano ko, hindi ko naman kayo kilala. Tama? Kaya kung sabi ko, magpakilala kayong maigi. Kasi marami tayong ma-open na opportunity. Scholarship, tsaka discount man lang, kahit 50%, di ba? O kahit 10% discount. Pero isa lang sabi sa akin, baka hindi umabot ng 50,000. Or kung 50 man, 4 months to pay. Happy pa kayo doon? Di ba, mura na yon. Lahat na daw yun ng costing kasi may costing yung registration, may process kasi siya, 'di ba? Ipapadala yung form. Ang nakita kong process, magpa-fill up kayo kung gusto nyo, sasabihin niyo yung transcript, may magre-review. Pag pwede, ipapasa dun sa NASBA. Alam niyo ba yung NASBA? NASBA, andito yan. Sa organization ng CPA sa US. Alam ni ano yan, ni Joe. Konti na lang guys, konting tiis na lang. Alam ko gusto niyo na makuha yung checklist eh. Yan, tingnan natin. Ito yung NASBA. Bakit kailangan isama nyo to? Kundi man ngayon, kaya kailangan kayo maghanap ng client, magtrabaho, mag-upskill kayo. Yun naman ang goal, di ba? May pambayad sa course. Kahit anong course yan. Ayan. So, nandito yan. Kasi magandang ma-add. Hindi na kayo tatanungin agad kung USCPA kayo sa Pilipinas. Pag sinabi USCPA kayo sa US, matik yun. Di ba? Kauna-unahan pa kayo. Gusto nyo kayo yung history, pioneering kayo sa USCPA na magte-take dito. At accounting peoples lang palang ang alam kong nagaganyan. Tama? May narinig na ba kayo? Kaya gusto ko makita nyo first hand yung opportunity. Tsaka hindi lang USCPA. Master's degree, doctorate. Kung gusto nyo yung anak nyo mag-MBA susunod, sabihin nyo lang ako, hihingi natin ng scholarship at discount. Yan yung perks na mabibigay ko sa inyo as part of the community. So, walang bibita, walang aalis kasi pumapasok yung mga tulong from us. Even giving free, ano tawag doon, mag-iikot sa Pilipinas para ikalat yung information. Pupunta sa iba't iba, Davao, Cebu, kung saan man kayo. Basta marami tayo. Bawa Cebu, baka Cebu mauna, Davao, Jensan, Cagayan. Magkakandak ng webinar para maabot yung information sa inyo. Okay? 'Di ba? Ganun yon. Okay? Happy ba? So, walang bibitaw kung sino man yung gusto. And then, ito na yung link nyo. Yun naman na inaantay nyo eh. Okay. And sa mga, kaya din kami nandito ni Joe, I'll be honest din naman, we're launching my course this August. Sino dito yung naging, ano ko na, naka-early bird promo kami? Hindi ba na ba tayo ni Joe? Hindi ba tayo ni Joe? Oo, coach. Nagpaalam siya. Hala, hindi na mo siya, biglang iwan sa air. Ba't na lang Tagalog Nagsabi kita? siya, nagsabi siya. Ayan, nasabi siya. So, anong surprise ko sa mga nanditong gusto mag-enroll? Dahil Accounting People's Anniversary. For tonight, sige hanggang bukas. 1,000 lang ang coaching ko kasama lahat ng agency course. Pakikita ko sa inyo itong laman ng... Alam nila din, magkano dati din yung course natin? 6? No, 6 Naging yata. 6 yata. 1,000, naging 4, 5. Ngayon, actually 3,000 siya. Anniversary ng Accounting People. Yung nag-enroll last time na 2,000. Ito po lang ang laman niyan. Plus, ibibigay ko na rin yung bonus e-commerce. Canadian recording, meron kaming simple basic bookkeeping alam ni Miss Adelian, pinaalam ko kay Carlo, and certification. Last time 2K, alam niya na Shelo. Hindi ba magsiselos yung mga nag-2K? Siguro naman hindi dahil sulit ba ang 2K? So ngayon, 1,000 lang yan kasi bukas is 2,000. Magsa-start siya bukas 2,000. So, yung 1,000 for tonight, at ibibigay ko na nga yung link sa inyo, saka yung ano, ibibigay ko na yung checklist. So, ano kasama nung 1K, imagine 1K for Sunday plus lahat ng ito sa inyo na. Lalo yung building and agency, 10,000 po yan nung nilaunch ko. Nasa 20 silang nag-enroll, imagine. So, grab this one kasi Accounting People's Anniversary. This is my way of saying thank you. Okay, hindi muna. Checklist muna bago yung link. Kasi bibigay ko to. Okay, game na kayo sa checklist. O, yung mag-a-avail bukas kasi bukas 2,000 na siya. Tara, bigay ko muna yung checklist. Kasi iyak na kayo eh. Pakisave po sa browser.
Siguro naman yung mga nag-2,000, wag naman kayong magtampo, ha? Sulit naman yun, tama? Tama ba, Ruby, yung mga nag-enroll? US tax, actually yung US tax, sabi nga ni Joe, free ang US tax course. So magfi-fill up, ibibigay ko yung link. Actually, kahit ngayon, bigay ko yung link araw-araw yun, 8 p.m. Ang kay Joe kasi, ang pagkakaiba nung kay Joe, jam-pack na yung sa kanya. Tama? Mag-enroll din kasi kayo doon. Ang ganda rin nung kay Joe kasi kompleto rin yun. Kaso, syempre, isa-isa lang may hinakalaban. Tama? Pero nandyan lang yung 7-7 ni Joe. Mas okay din kasi may GHL. Nakuha niyo na to? Oo, tsaka ang daming nadadagdag sa courses ni Joe. Nagugulat na nga lang ako eh. O, tapos ito yung tracker. Save nyo muna. Tapos ibibigay ko yung link nung registration ngayon. Bukas 2,000, ngayon 1,000. Coaching ko start August 17 hanggang September. Building an agency. Tapos lahat na mag-enroll, siya ang ilalapit ko sa scholarship. Kayo yung may first hand, yung email nyo. Kasi kilala ko kayo eh. Yun ang purpose ko doon, ha? Fair enough ba yon? Fair. Pati yung mga nag-enroll na sa akin dati, may listahan naman ako ng email eh. Huwag kayong mag-alala. Ang sa akin yung mga bago mag-enroll para fair tayo. Yun yung binayaran nyo eh. So you have my access. Lahat ng libre na monthly ano. O hanggang bukas daw. Sige, may umiiyak mga anak. Hanggang bukas, 1,000 sa, ano yung August 12? August 12 ang 2K. Kasi nakaplat na yan dito sa system guys eh. Naka-ready na sa Go High Level yung 2,000. Yung ngayon, manual to kasi nga anniversary. Payag naman na si Joe. Naka-ano na to, naka-format na to guys eh. Pag doon kayo, 2,000 doon sa site. Kaya, hindi nga doon. Nandito, ito. O, ayan no. 2,000 yan dito eh. Makita, bibigay ko yung form. Ito, 2,000 dito guys. Kapag bukas. Kapag manual, ito bibigay ko na lang to sa inyo. Ito, dito kayo kumuha ng information. Andito sa taas yung link, yung eto, yung 1,000 sa taas. Kasi ngayon yan, binigay ko nga, yan. Nakuha niyo yung link, nandyan. Kung di kaya abot, doon na kayo sa 2,000. Ayan no, naka 2,000 yan. Yan, ayan yung early bird. Pag credit card, dito na kayo dadaan dito sa GHL. Meron na po dyan. Ayan na po yung, ano. Anong need access? Saan daw? Sa ano? Teka. Picture. Wala na tayo. Picture tayo ulit. Teka lang. Ano po kailangang access? Ay, open ko sa access to all. Wait lang. Sige na. Sige na nga. Ano, wala nang iiyak. Ano gusto nyo? Nakikita nyo naman na. Gusto nyo yung na-edit, na-download. Di ba naka-open? Sige. Copy of tracker ba? Ano ba? Editor naman kayo dun sa tracker. Anong problema nyo? Sino may problema dyan? Biko, ano problema? May open naman. Yung isa ba? Yung freelancer checklist? Biko? Biko Soto? Si Biko Soto ba to? Ano po yung hindi ma-access? Yung 1K, hindi po ma-access? Okay. Oo na, sorry na. Oo nga, sorry na. Walang edit. Viewing lang. Sige, sige, sige. Ito na po. Sorry, sorry, sorry. Oo nga, no? O, anyone na. O, game. Edit na. Ulit. Ayan. So, sa mga gusto po nandyan, para makita nyo yung link sa taas. Kay fair enough ba? Again, ulitin ko, ano perks? Building your agency. 4 sessions, Sunday, walang mintis yun. Alam po na mga nag-enroll sa akin, uma-attend. Di ba, Miss Syra? Miss Syra, di ba nag-enroll ka pa sa AFAM? Imagine magkano binayaran mo. Si Miss Syra, gagawin ko tong scholar. Miss Yes, Syra, coach. 10K po. 10K, imagine. Sila, grabe din tong mga to, napakalaki na. Pero ano naman nabigay ng course sa inyo, ma'am? Di ba, ang dami nating natutunan doon. Yes, coach. Saka mga format ng kontrata. Sige, Miss Syra, dahil dyan, ilalakad kitang maging scholar sa ano, sa iGEM. Gusto mo mag-doctorate?
Scholar or kahit Pero discount. makaka-certain ka. Discount. Ano ko, ipapaalam kung anong gusto mong course. Para giveaway ko sa mga 10,000, imagine, nagbayad sila. Tapos, Madami sila. Ngayon, 1,000, imagine, grabe kayo. Grabe, coach. Oo nga. Pero wag naman magtaka yung mga Sige, alam ko marami naman sa na course eh. marami ring laman yung nabigay. Meron kaming session nun eh. Pero babalik kami balang araw. May iba ako ibibigay kina Miss Oo, Tyra syempre, na kasi connection. kailangan niya sa lukat. Kailangan niya ng tropa ng Okay? center. Okay na kayo guys? Masaya na kayo dyan? Stop ko na record.